Magandang araw mga ka-sports, mainit na usapin ngayon sa mundo ng Gilas Pilipinas. May mga balitang aabot hanggang sa 6 na players ang posibleng tanggalin ni Coach Tim Cone mula sa training pool para masikip na final lineup. At ito pa, si Kai Sotto mukhang mapipilitang maglaro sa darating na December window ng FIBA. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating national team? Yan ang tatalakayin natin ngayon, kaya tutok lang hanggang dulo. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Alam naman natin ang Gilas pool ay punong-puno ng talento. Halos lahat ng posisyon ay doble. At kung minsan, triple pa ang options ni Coach Tim Cone. May mga veterano, may mga batang players, at may bagong pasok na naturalized at local players. Pero dahil limitado lang sa 12 ang pwedeng isama sa official tournament roster, hindi maiiwasan na may matatanggal. Si Coach Tim Cone, kilala bilang strategist at championship coach sa PBA. Pero ayon sa ilang sports insiders, isa ito sa pinakamahirap na selection process na haharapin niya. Kailangan niyang magtanggal ng 6 na players mula sa training pool. Ibig sabihin, kahit magaling at may potential, baka hindi makasama sa Final 12 kung hindi swak sa sistema. Kung titignan natin ang lineup, may mga posisyon na sobrang siksikan. Halimbawa, sa guard position, nandyan sina Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez at Dwight Ramos. Napakahirap isipin mga ka-sports na sabay-sabay silang papasok dahil baka ma-short ang front line. Sa wing spot naman, andon sina Jamie Malonzo, Calvin Optana at kahit ang bumalik na si Terdy Ravena. May ilan sa kanila ang siguradong pasok, pero baka may isa o dalawa ang mapipilitan munang maiwan. At sa big man rotation, andyan si The Kraken Junmar Pajardo, Japet Aguilar, AJ Edu, Kai Sotto at ang ating bagong local player na si Quincy Miller Brown. Hindi lahat pwedeng isama, lalo't lalo na kailangan din ng shooter sa lineup. Kaya malaking tanong ngayon, sino-sino ang ikakat ni Coach Tim? Samantala, lumabas ang balita si Kai Sotto ay mapipilitang maglaro sa Desyembre. Alam naman natin na madalas nagkakaroon ng issue sa schedule ni Kai dahil sa commitment abroad. Pero mukhang malaki ang push ngayon ng SBP at coaching staff para siguraduhin ang kanyang pagdalo. Kung magkakalaro si Kai, napakalaking bagay ito para sa Gilas. Siya ang future big man ng team na may taas na 7'3" at may kakayahan mag-defend at mag-stretch ng floor. Sa Disyembre, makakasabay niya sina QMB at AJ Edu, kaya mas titibay ang paint defense ng Pilipinas laban sa malalakas na kalaban sa Asia. Kung matutuloy ang pagbawas ng 6 na players, ibig sabihin mas magiging malinaw ang sistema ni Coach Tim. Maaaring mas mapalakas ang chemistry dahil hindi magkakaroon ng sobrang daming opinyon at adjustment sa court. Pero syempre, napakasakit din ito. Yung mga matatanggal ay nagbigay din ng dugot pawis sa training. Nakadepende ngayon kay Coach Tim kung paano niya ibabalanse ang veteran presence, ang energy ng mga bata at ang versatility ng mga shooters at big men. Kaya mga ka-sports, mukhang malaking desisyon ang gagawin ni Coach Tim Cone sa mga susunod na linggo. Sino-sino kaya ang matatanggal sa Gilas? At kung mapipilitang maglaro nga si Kai Sotto sa Desyembre, nako, mas lalakas nga ba ang ating national team? I-comment nyo po ang inyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin yan. Mga ka-sports, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa kapwa Gilas fans at i-subscribe para lagi kang updated sa mga balita tungkol sa Gilas Pilipinas. So paano? Ingat po kayo.